Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lidagal. Ito po ang aking daily devotion ngayong May 5. Why is God so intrusive? Pakialamin na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. At ang topic po ngayong araw is Ahab. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 16. Ang sabi po ay, In the, third, in the 38th year of Asa king of Judah, Ahab the son of Omri began to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord, more than more than all who were before him. And as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, he took for his wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of Sidonians, and went and served Baal and worshipped him. He erected an altar for Baal in the house of Baal, which he built in Samaria. And Ahab made an Asherah. Ahab did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than all the kings of Israel who were before him. Um, sa verse na ito, makikita natin si Ahab, isang hari na kilala bilang isa sa pinaka-evil sa history ng Israel. Pero kahit ganito ang kanyang buhay, makikita pa rin natin kung paano gumalaw ang Diyos sa kanya. At ang first teaching is, Ahab was the most evil king. Sinasabi sa Bible na si Ahab ang gumawa ng mas maraming kasamaan kaysa sa mga naunang hari. Hindi lang siya nagkasala, actively niyang pinili ang kasamaan. Sinamba niya ang ibang Diyos at inalayo niya ang buong Israel sa tunay na Diyos. Ito'y paalala na ang tao, kapag patuloy na pinipili ang mali, lalong lumalalim ang kasalanan. At ang second, Ahab married the most evil queen. Pinakasalan ni Ahab si Jezebel, isang queen na nagdala ng mas matinding idolatry at evil practices sa Israel. At dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang influence ng mga taong pinapalapit natin sa buhay natin. Ang mga taong kasama natin ay pwedeng magdala sa atin palapit sa Diyos o palayo sa Kanya. Kaya mahalaga ang pagpili ng tamang influence. At ang last teaching, Ahab humbled himself before God. Ito ang pinaka-surprising part. Sa kabila ng lahat ng kasamaan ni Ahab, dumating ang moment na nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. At nang makita ng Diyos ang kanyang humility, pinakita niya ang kanyang mercy. Pinapakita nito na kahit gaano kalayo ang isang tao, may pagkakataon pa rin para magbago. Hindi hadlang ang past natin para lumapit sa Diyos. Ang mahalaga ay ang puso na handang magpakumbaba. Ang devotion na ito ay paalala na ang Diyos ay intrusive, hindi para kontrolin tayo, kundi para iligtas tayo. Yun lamang.